Talaga nga namang usap-usapan ngayon ang biglang pagsadsad sa survey nitong kanilang presidente. Tignan nga natin ang bawat balita ng bawat mainstream media. Kasi ito, dapat hindi nila ito binabalita kasi sila ay mga utusan di ba? Dapat hindi nyo ito binabalita. Anong nangyari? Ba't binabalita ninyo ito? Tingnan natin. Bumaba Sa GMA, ang performance at trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos. Base po yan sa huling Pulse Asia Survey. At sa apat na pinakamatataas na opisyal na bansa, tanging si Vice President Sara Duterte ang approve Nako! at pinagkakatiwalaan ng mayorya ng mga sinurvey. Sa pinakahuling ulat ng Bayan Survey ng Pulse Asia, tumaas sa 59% ang mga nasihan sa pagganap sa tungkulin ni Vice President Sara Duterte nitong Marso kumpara sa 52% noong Pebrero. 16% ang hindi aprobado. Tumaas naman sa 61% ang mga nagtitiwala sa bise mula 53%. 16% din ang walang tiwala. Sabi ng Pulse Asia, tanging si VP Sara Duterte ang nakakuha ng majority approval at trust rating sa apat na pinakamataas na opisyal na bansa. Ang mga nasisiyahan sa pagganap sa tungkulin ni Pangulong Bongbong Marcos bumaba sa 25% mula sa dating 42%. Yike! 53% ang hindi nasiyahan. Bumaba rin sa 25% ang nagtitiwala Yikes! sa Pangulo mula sa 42% noong Pebrero. 54% naman ang hindi nagtitiwala. Pinakamarami ang hindi nasiyahan sa aksyon ng gobyerno sa pagkontrol ng inflation sa 79%. Fighting, graft and corruption 13%, criminality 24%. Ako, ang baba. Ganyan ng paglaban sa graft and corruption, kriminalidad, pagbawas ng Baba. kahirapan at umento sa sahod. Paliwanag ng Pulse Asia, maaring nagpababa ng trust rating ng Pangulo ang kaguluhan sa politika at hindi mabisang pagtugon sa mga mahalagang issue o problema ng mamamayan. Ang pag-angat naman ng approval at trust rating ng bise, posibleng may kinalaman umano sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte Malaki. noong March 11. Isinagawa ang survey nitong March 23 hanggang 29 sa 2,400 Filipino adults na walang nagpakomisyon. Sa iba naman, bilyonaryo, news Umakas ang news channel, suporta ng tingnan upper natin. at middle class kay Vice President Sara Duterte. Base sa latest Pulse Asia Survey. Ibang story naman pagdating kay President Bongbong Marcos dahil sumadsad ng kanyang ratings. Ang detalye sa Agoy. Gender Report ni Francis Folve. Malaki ang binagsak ng trust at approval ratings ni PBBM sa latest Pulse Asia Survey. Mula 42% noong Pebrero, bumaba ang kanyang Kahiyaya. performance rating sa 25% noong Marso. Grabe, ang laki ng binaba. Halos kalahati. Ganyan din ang sinapit ng Ay. trust ratings ng Pangulo. Pero Ay, grabe. si VP Sara, umangat ang performance ratings sa 59% 52, kumbaga consistent ito. Hindi masyadong noong Marso mula 52% noong Pebrero. Ang trust ratings ng bise tumaas din sa 61% Grabe. noong Marso mula 53% noong Pebrero. Hindi nagkakalayo. Pero karamihan sa may tiwala sa kanya galing classes A, B, C, and E. Taong bayan yan. Ginawa ang survey noong March 23 to 29, higit 2 linggo matapos ang pag-aresto sa ama ng Alam nyo kasi ang makikita talaga natin dito, bago ito nangyari, yung ginawa nilang pagsuko kay PRRD, marami yung tahimik. At isa sa mga tahimik dyan ay yung tahimik na ayaw nang magsalita kasi baka sila ay mabalingan din or masama. Doon sa nakikita ninyong ginagawa nilang pagpapatahimik, suppression sa mga vloggers for example, yung mga nakikipaglaban, kinokontempt. So may sektor na tahimik dahil ayaw ng gulo. Merong tahimik na siguro yung iba nalilito. So yan yung undecided, kumbaga neutral. Kasi ano yan, unity yan Bongbong Marcos magkasama ng araw. Pero nung ginawa na nila ito, nagsilabasan na lahat. Overwhelming yung mga lumabas. Mapansin niyo, nung time na yan, marami nagpalit ng profile pic.
na gustong ibalik si PRRD. As in, yung mga dating tahimik sa kanilang social media na walang postings about politics, wala kang makitang politics. Pero after nilang ginawa kay PRRD ito, makita mo ngayon halos every minute, halos every hour, araw-araw nag-share dito, share doon, puna dito, puna doon, kasi nakita na nila at binalanse nila kung sino ba talaga dito ang nagtatrabaho. At eto na nga, nakita ninyo survey na ganito nakita. Pangalawang Pangulo. Sa programang On Point ng Billionario News Channel, sinabi ni Pulse Asia President Ronald Holmes na mas lumakas ang suporta para sa mga Duterte matapos isuko si FPRRD tama. sa ICC. Kaya pati ang mga kaalyado nilang kandidato sa pagkasenador umaangat din sa mga survey. Definitely, I would say that it contributed to a more or less Oh, presidente ng Pulse Asia mismo nagsasabi. that's solidifying support in areas where you basically have already some sort of support or significant support for the Dutertes. Sinusubukan ng Billionario News Channel na kunan ng pahayag ang Malacanang ukol sa Pulse Asia Survey. Sino ba yan? Sino ba yan ba yan? Alam niyo, isa sa rason kung bakit sumadsad din, may porsyento ito yung ginawa nilang spokesperson ito. Kasi ang daming tanong ng mga media or ng taong bayan about sa mga pangyayari, yung pagtaas ng presyo ng bigas, yung mga criminality. Pag tinatanong yung mga about doon, walang may sagot ito. Kasi wala naman talaga silang ginagawa. Pero pagdating sa Duterte, right away, may isasagot. Kaya isa ito sa naging reason. Ang tanga naman kasi nag-appoint nito 'di ba? Pero wala pa itong tugon sa ngayon. Wala pa sa ngayon, wala pa tayong natatanggap na balita, pero kapag meron na tayo, ibibigay po namin agad sa inyo. Ganon. Pero pag Duterte, alam nila na tayo ay nasa madilim na pangyayari noong araw. Ngayon ay papunta na tayo sa puti. Sing puti nung substance. Sa naman, UNTV, tingnan nga natin. Bumaba ang approval rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Grabe talaga yung term niya. Wala bang mas maganda doon sa bumaba? Jr. at iba Pwede pang namang sumadsad di ba? mataas na opisyal. Batay sa pinakahuling survey ng Pulse Asia, bumaba sa 25% ang approval rating ng Pangulo noong Marso kumpara ng Pebrero. Umangat naman ang Di ba meron tayong tinatawag na, ano yun? Yung total blackout sa media. Di ba pwede naman nila itong i-media blackout Pero anong nangyari? Kaliwat kanang media ang nagbalita nito. Hindi ba nakakahiya ito? Oy, Marcos, kulang ba yung bayad? rating ni Vice President Sara Oo, Duterte nagigising na yung media. sa 59% mula sa 52%. Naitala rin ang pagbaba sa trust rating ni PBBM. Nakakuha ang Pangulo ng 25% na rating mula sa 42%. Tumaas naman ang kay VP Sara sa 61% mula sa Grabe trust rating taas niya na. 53%. Ayon sa Pulse Asia, si VP Sara ang tanging nakakuha ng majority approval at trust ratings sa mga matataas na opisyal. Samantala, base pa rin sa survey result ng Pulse Asia, ang pagkontrol sa inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo at ang pagtaas sa sahod ng mga manggagawa ang nangungunang mga isyung nais ng ating mga kababayan na maaksyonan ng gobyerno. Bukod rito, kabilang rin ang paglaban sa korupsyon at kriminalidad sa most urgent national concerns ng respondents ng yan ang nangyari Duterte concern ang nila instead. Tingnan mo, ang gusto natin kontrolin yung inflation, 69%. Pero siguro 90% Duterte concern ang ginagawa nila. Ang gusto nilang talakayin. naturang survey. Number one po kasi talaga na problem is poverty. Although hindi po natin completely ma-eradicate, but at least, learn how to prevent it. Like, even the small steps naman po. Yeah. Gusto namin pababa yung mga bilihin lahat para wala nang mahirap na lalo mahirap pa pag lagong taas ang bilihin katulad ng bigas.
yung butas po siguro sa mga polisiya o sa mga batas na meron tayo sa bansa. Particular na po sa mga agency na dapat sana Siguruhin mo yung magsasayang ka lang ng oras para magpahiring doon sa mga vloggers na fake news di umano. Sayang yung oras dyan eh. Ang dami pwedeng imbestigahan. Tapos yung mga vloggers ang pinagtutuunan ninyo ng pansin. uphold talaga sa karapatan ng iba't ibang sektor natin sa lipunan. Maalala ba ninyo yung isang American vlogger na tumira doon sa Mindanao na natagpo ang patay kinalaunan? Ano bang ginawa ng gobyerno doon? Nakakahiya kasi foreign national yon. Tapos wala man lang kayong ginawa, hindi nyo pinaimbestigan ano nangyari doon. Maalala ninyo yung isang foreigner naman na ginahasa dyan sa may Boracay? Wala kayong ano doon? As in, hindi kayo nababahala sa international image natin na para mapatunayan ninyo na bumababa yung crime rate natin. Pero bakit mga kaliwat kanan mga ganyan? Tapos yung pinaka-recent, yung Inchik. Tapos gusto na naman nyo, hindi, pogo yan. Katulad na lang halimbawa sa sektor ng mga katutubo. Ngayon, kapag titingnan natin itong mga followers na mga bangag like halimbawa itong page na yan, Kabataan ng Bagong Pilipinas. Ang akusan nila kaagad, False Asia. False Asia nga talaga. Saan ba to nag-survey? Sa Davao? Nakakainis na talaga. Ang hirap paniwalaan ang recent survey ng Pulse Asia tungkol sa ratings ni President Bongbong Marcos at VP Sara. Parang malapit na katang isip. Sabi niya ganun peking survey daw. Kasi masama ang loob nila dito sa masama ang loob nila na sumadsad ang kanilang puon. False Asia strikes again at nagtatrabaho para sa bansa pa ang bumaba sa survey. Isa na namang di ka panipaniwalang survey kung sino pa yung walang sawang naglilingkod. What? Walang sawang naglilingkod, siya pa ang bumaba. Yung isa na tagal na nasa labas ng bansa at akala mo na sa world tour, siya pa yung tumaas, wag kami. Sabi ganun, lies, ganyan. Pero, the same page, tignan ninyo to, the same page, Kabataan ng Bagong Pilipinas noong October 2024. Ano ang kanyang source? Anong source niya? Pulse Asia. Tingnan natin Ayan. Nakita ninyo? Pagkalaki-laki, Pulse Asia. Naniniwala siya sa Pulse Asia noong October 2024. Ano yung pinost niya dito? Trust rating pababa kay VP Sara ng 9%. Alright? 3% kay Marcos, 3% kay Pinost niya ito kasi ang laki ng pagbaba ng trust rating ni VP Sara. So naniniwala siya. Naniniwala siya sa Pulse Asia pag pumapabor sa kanila. Di ba nakita nyo, the same page, hindi lang ito, basta pumabor sa kanila, okay sila. Pag hindi pumabor sa kanila, sasabihin nila, False Asia. Para din yung kanilang idolo. Anong sabi niya noon? Ito yung sabi niya noon. Itong putang inang Pulse Asia na to, at saka itong putang inang SWS na ito, ang mga founder niyan, mga dilawan, yung mga kurista, yung mga Aquino, ng mga peke hero. Kaya itong putang inang Pulse Asia, huwag kayong maniwala dyan. Yung putang inang SWS na yan, puro panluloko yan. Gusto lang tayong lukuhin ng mga putang huwag daw maniwala. Pero a few moments later, ayan, tignan nyo, anong sabi niya? Sa lahat ng mga surveys ngayon, nangunguna si Bongbong Marcos at si Inday Sara. Dahil yan ay pwedeng mapatunayan. Hindi na nila madadaya sapagkat nakikita sa dami ng mga tao na lumalabas ng kalye ng may motorcade at yung mga lumalahok at dumadalo doon sa mga rallies, talaga namang daan-daan libo, milyon-milyon ang mga tao na sumasama sa BBM Sara Uniteam. At
Nasabi ko noon na ang SWS at Pulse Asia ay prelude to cheating, mind conditioning noong panahon na 2016 at 2019 na ang mga tao ay hindi naman nakikita. Dahil noon, wala kang makikita mga rallies, malalaking mga motorcade. Di ba ang babaw ng reason niya kung bakit siya nag-switch? Dati, minumura yung Pulse Asia. Ngayon, paniwalang-paniwala na. Ganyan sila eh. Ngayon, pahiya kayo dahil sobrang taas na ng ratings ni VP Sara, trust rating at approval rating. At ang inyong poon ay sumadsad as in for you to have 25%. Nakakahiya. Pakinggan natin ng bahagya yung may-ari mismo ng Pulse Asia. Growing a majority of in her trust and approval ratings. Did you see this coming in the previous surveys that you conducted on the approval and trust ratings? Well, we saw an improvement in terms of the approval and trust rating of the Vice President in February. She went back to a simple majority then for both approval and trust. So in that sense, it's not necessarily that it's expected. She was the only one with majority approval and trust in the February survey, and she picked up even further in this March survey. All right, and now that you see it, 59%, if we can present the graphics again, 59%, 61% for approval and trust, midway into her term. Is this a good place to be at? Of course. Well, definitely, it would be good for her. Midway ng term ni VP, nakita ninyo tumaas. Midway ng term ni Marcos as a president, the leader, biglang sumadsad. Diyan pa lang kitang-kita na. Saka, I mean, this is a mere proof na masasabi natin na marami pa rin ang sumusuporta sa pamilyang Duterte. Kasi kung mas marami talaga yung Marcos after doing that surrendering our sovereignty to the foreign entity, edi dapat siya yung mas mataas ngayon. Sabi niyo, naniniwala kayo sa Pulse Asia? Naniniwala kayo dyan? Sige, patunayan ninyo kahit nga doon sa mga social media, yung mga postings ng mga mainstream media, puntahan ninyo kung kaya ninyong i-overwhelm yung reaction o yung emoji reaction para pumabor kay Marcos Jr. Sige, patunayan ninyo na kaya ninyo. Mag-screenshot kayo dyan, i-vlog ninyo, and then i-post ninyo na mas marami yung emoticons na sumusuporta sa Marcos ninyo. Like for example, magpa-survey kayo. Kayo na mismo magpa-survey. Kung halimbawa, Sara Duterte, heart reaction. Marcos Jr., hug reaction. Paramihan. Kung ayaw nyong maniwala dito sa survey, sige, kayo na mismo gumawa. O kaya i-overwhelm ninyo, mag-post kayo sa inyong sariling wall. Kung sino yung mas maraming susuporta doon sa gusto ninyo. It seems that the people in the National Capital Region have warmed up again towards the Vice President. It's the opposite direction in the case of the President, who enjoyed majority trust in February and declined to less than majority this March with regard to the trust rating. Kaya na wrong move sila dito Wrong move Do you say that the President's numbers, that's in trouble considering the huge decline? Would you even see it as a huge decline? It's a huge decline, 17 percentage points nationally with regard to approval and a 21 percentage point increase in disapproval. Alongside this, Casey, if you go to our media release and if you look at the urgent concerns, basically the level of disapproval in addressing these urgent concerns by the national administration is higher than the level of approval with regard to the most urgent concerns. That's high prices of commodities, the pay of workers, fighting graft and corruption, and fighting criminality. Which then presents a clear message
to the administration, what would that message be at this point if you look at the numbers and if you look at the most immediate concerns of the people? The message has been clear from mid last year when we saw the highest disapproval with regard to controlling inflation, and that is to be able to attend to many of these gut issues then, maybe beyond the palliative measures that the administration has implemented with respect to all the ayudas, no, from TUPAD, AIX, and AKAP. There has to be attention given with regard to employment, sources of income, and also, and this is a very difficult thing, controlling the high prices of commodities. Inflation has eased, but it's pretty difficult for government to address it. But again, they will be held accountable for this one. The situation, material conditions of the public has not improved. Oh, akala ko ba sinasabi nila bumagal yung inflation, tumaas yung GDP. So fake news 'yon. Tapos isa pa itong pahayagan na ito sa Hong Kong, dito sa Hong Kong, South China Morning Post. Sabi niya, majority of Filipinos back ICC trial for Duterte citing need for accountability survey. Pero sabi ko, how about this? Kung majority pala ng Filipinos, bakit majority ng Filipino disapprove of Marcos, sabi ng Pulse Asia? Nako. Ewan ko nanadya ba kayo? Kasi April 15, sabi ng South China Morning Post, SCMP dito sa Hong Kong na medyo may pagkadilaw. Majority daw ng Filipinos ay uma-approve doon sa ICC hearing or arrest ni PRRD. Pero kinabukasan, April 16, sabi naman ng Rappler, majority ng Filipinos disprove Marcos. I mean, sabi ng Pulse Asia. Diba, kasasabi lang ng Pulse Asia na malaki ang impact nung pagpapadala kay PRRD o yung pangyayaring yun sa pagsadsad ng approval rating at trust rating nitong mokong na ito. Napahiya naman sila sa sarili nilang mga